Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Daitago na lang natin sa pangalang Pido. Taong 1970. Probinsya ng Masbate. Matagal nang naninirahan sa probinsya ng Masbate si Pido. Naging maayos naman ang pamumuhay dahil may regular na trabaho sa isang pagawaan ng mga pinatuyong isda. Nang mga panahong yun, doble rin ang kitaan sa trabaho. Minsan ay ginagabi na sa dami ng ginagawa. Nag-aangkat din ito ng mga tuyong isda papuntang Maynila. Sa katunayan, si Pido ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng amo sa pagsisigurado ng pagkaluto ng mga pinatuyo. Kaya hindi ito basta-bastang umuuwi hanggat hindi naiisa-isa ang mga isdang nilalagay sa karton. Samantala, ang kasama naman sa tahanan ay si Lolo Pancho. Ito ang tanging nag-aruga kay Pido simula pagkabata. Hindi pa man nailuluwal, nagsabi na ang ina na iiwan ang bata sa lolo dahil hindi niya matanggap ang bata gawa ng bunga lamang ito ng panggagahasa. Maswerte na nga lang si Pido dahil napakatyaga sa kanya ng lolo. Magaling din ito sa larangan ng paghihilot kaya lumaki si Pido na sanay sa hilot ng lolo. Sa katunayan, kahit ngayong binata na tuwing nagkakasakit, ito lamang ang tanging nakakapagpagaling. Kaya naman ayon sa binata, biyaya ng may kapal ang lolo. Isang araw, inabot na ng dilim si Pido dahil sa nangyaring nakawan sa pinapasukan. 9:00 na ng gabi nang makali sa trabaho. Habang naglalakad, may nakasalubong ito na isang lalaki na nakadamit magsasaka. Meron itong dala na mahabang karit. Bawat tahanan na dinadaanan ay nilalapitan. May kung anong tinitignan at halos nililibot ang buong kabahayan. Gawa ng kuryosidad, pinagmasdan lamang ito ni Pido. Maya-maya pa, may isang tahanan itong nilapitan. May kinuha na isang tsinelas. Kung hindi siya nagkakamali, bata ang nagmamay-ari. Inilagay ito sa dalang itim na sako at patuloy sa paglalakad. Dahil hindi naman natatakot si Pido ay nagawa niyang lapitan ang lalaki para itanong sana kung anong gagawin sa tsinelas. Manong, mawalang galang na po pero ano po bang gagawin niyo sa kinuha niyong tsinelas? Tanong ni Pido. Ngunit tinitigan lamang siya ng lalaki. Gumawa pa ito ng mahinang angil na tila asong nagagalit. Dahil batid niyang hindi ito nasisiyahan sa presensya niya, umalis na lamang si Pido at naglakad na paalis sa lugar. Pagkarating sa tahanan, dahil gising pa si Lolo Pancho ay naikwento ni Pido ang patungkol sa magsasakang nakita. Mananabas! Mananabas yung nakita mo, iho! Diyos ko, nabuhay na naman sila. Patagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang tugisin sila ng mga albularyo dito sa atin. Napakadelikado ng mga nilalang na yon. Wala silang ibang punteriya kundi ang mga batang walang kalaban-laban. Pagsasalaysay ni Lolo Pancho. Dahil sa narinig, napakunot naman ang noo ni Pido. Dahil ito ang unang beses na makarinig ng patungkol sa nilalang. Ang buong akala ng binata, isa lamang itong simpleng magsasaka. Naitanong naman ni Pido kung bakit nito kinuha ang tsinelas ng bata.
Ayon sa lolo, isa itong palatandaan at sa pamamagitan ng tsinelas, madali nitong matutunton ang biktima kinabukasan. Nang sumunod na araw, dahil alam na ni Pido ang tungkol sa mga nilalang, minabuti nitong magmasid habang naglalakad pauwi. Wala namang ibang napansin, kaya kahit papano'y napanatag ang binata. Bandang 10:00 ng gabi, habang nakahiga para makapagpahinga, biglang napabangon si Pido nang makarinig ng sigaw ng isang aling kapitbahay. Nang akmang lalabas na sana ng pinto, bigla itong hinila ni Lolo Pancho at sinabing wag nang magtangkang tumulong pa sa kapitbahay dahil kasalukuyang nasa lugar ang mananabas. Maaaring isa sa mga anak nito ang napatay ng nilalang, kaya napasigaw na lamang. Gawa ng sobrang kuryosidad, napasilip na lamang si Pido sa maliit na siwang sa bintana. Dito ay nakita ang lalaking noong isang gabi. Pareho pa rin ang suot na pananamit, ngunit ang dalang karit ay may bakas na ng dugo. Sa patuloy na pagmamasid, nakita nito sa may paanan ng lalaki ang isang batang babae na naliligo sa sariling dugo. Wasak ang dibdib. Gula-gulanit ang buong katawan. Dahil sa nakita ay kagad na tinawag ang lolo para patignan ang mga nangyayari. Tumanggi naman ito dahil alam niya ang nangyari. Samantala, nagpatuloy naman sa pagmamasid si Pido. Nasaksihan niya ang tuluyang pag-alis ng nilalang. Nakatawa pa ito habang naiiwan ang karumal-dumal na sinapit ng bata. Kahit gustuhin mang lumabas ay hindi pa rin ito pinayagan ng lolo. Wala nang nagawa si Pido kundi ang manatili sa loob ng tahanan sa buong magdamag. Nang sumunod na araw, nagising na lamang dahil sa ingay ng mga kapitbahay. Kung anong eksaktong nangyari noong nakaraang gabi, ganun pa din ang nakita ni Pido. Maya-maya pa sa gitna ng ingay ng mga tao, dumating ang isang matandang lalaki na bago lamang sa lugar. Hinawakan ang lasog na bangkay habang nagwiwika ng mga salitang hindi naman maintindihan dahil ibang lengguwahe ang ginagamit. Hindi naman sinaway ng mga magulang ng bata ang matandang lalaki. Bagkus ay nakinig na lamang rin ang mga ito. Hoy, ikaw iho. Tulungan mo kong buhatin ang bangkay na ito. Bilisan mo. Utos na matandang lalaki habang nakaturo kay Pido. Paglingon ng binata, wala namang ibang tao sa likuran, kaya nasigurado niya na siya ang tinutukoy nito. Dahil dito, nagmadali naman si Pido sa paglapit dahil sa nakakatakot na boses na matanda. Inilagay ang labi ng bata sa isang sakong itim. Matapos ay dahan-dahang binuhat ng dalawa. Ayon sa matanda, kinakailangang maingat itong dalhin hanggang sa makarating sa pupuntahan. Kaya naman halos hindi mahawakan ng maigi ni Pido ang bangkay dahil napakalambot nito na tila karneng itinitinda sa palengke. Patuloy rin sa pagpatak ng mga dugo kaya naman halos mapapikit na lamang si Pido. Ito ang unang beses niyang makahawak ng bangkay. Makalipas ang isang oras, nakarating na ang dalawa sa isang kuweba. Bago pa man makapasok ay masok-asokan na ang binata sa amoy ng paligid na may kukumpara sa nabubulok na karne. Nang tuluyang makapasok sa loob, tumindig ang balahibo ni Pido nang makita ang nakalinyang bangkay ng mga bata. Karamihan pa sa mga ito ay naaagnas na at may mangilan-ngilang buto na lamang
Ang nakapagpalaki naman sa mata ng binata ay nang makita ang isang bangkay ng bata na nakaibabaw sa bato. Hindi pa naman ito naaagnas. Buong-buo pa ang katawan. Habang kitang-kita naman ang mga natamong sugat na kung hindi siya nagkakamali, galing ito sa karit. Iyo, ibaba na natin ang bangkay ng bata. Huwag mo na munang titigan ng mga yan. Pamaya maiintindihan mo rin kung bakit sila nandyan. Muling utos na matanda. Kagad namang binaba ni Pido ang dala. Itinabi ng matanda ang bangkay na dala sa hanay ng mga bata na halos magkakasing sukat lamang. May binanggit itong mga dasal at merong hawak na bao na may kung anong laman. Sinindihan ng apoy dahilan para umusok ng napakabaho. Diretso lamang sa pagdarasal ang matanda. Walang ano-ano'y biglang umingay ang paligid. Datila may mga batang naghahabulan, nagsisigawan, umiiyak at tumatawa. Dahil dito ay nakaramdam ng takot si Pido, ngunit nanatili lamang itong walang imik. Samantalang yung bata naman na nakaibabaw sa bato, kitang-kita ni Pido na dumilat kaya naman bigla na lamang napasigaw sa sobrang gulat. Inabisuhan naman ito ng matanda na huwag mag-ingay, kaya lumapit na lamang ito sa likod ng matanda habang nagdarasal. Maya-maya pa, natapos na rin ang ingay sa lugar. Kasabay nito ay muli nang sumara ang mata ng bata. Ang nakita mo ay isang paraan para matahimik ang kaluluwa ng mga nabiktima ng mananabas. Dahil sa karumal-dumal ang sinapit nila, hindi basta-basta matatahimik ang kaluluwa ng mga ito. Kaya nandito ako para tulungan ng mga batang walang kalaban-laban. Ang lahat ng mga naririto ay kapareho lamang ng batang dinala natin. O siya, sige, kinakailangan na nating bumalik. Dahil hindi gusto ng mga naririto na may nagtatagal na mga tagalabas. Pagpapaliwanag ng matanda. Kagad namang naitanong ni Pido ang patungkol sa batang nakaibabaw sa bato. Ngunit hindi na ito pinabulaanan pa ng matanda. Hanggang sa makarating sa tahanan ng mga magulang ng bata, nanatiling tahimik ang magkasama. Pagkarating ay pinapasok ang matanda sa tahanan at sumama na rin si Pido. Sa pag-uusap nila, nabatid nito na matagal nang kilala ng mag-anak ang matanda. Nagbigay na lamang ito ng mga kinakailangan gawin. Isa sa mga narinig ni Pido ang pagdalaw sa kuweba tuwing Biyernes Santo. Hindi na rin natapos pa ang pakikinig sa mga ito dahil tinawag na siya ni Lolo Pancho. Magmula ng araw na yon, naging usap-usapan sa lugar ang patungkol sa nilalang. Samantalang si Pido naman, nanatiling walang imik patungkol sa mga nasaksihan dahil mahigpit na pinagbili ng lolo na sarilihin na lamang ang mga nakita. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, binawian na ng buhay si Lolo Pancho. Si Pido ay lumuwas na ng Maynila para ipagpatuloy ang buhay. Magpasa hanggang ngayon, na matanda na rin si Pido. Buhay na buhay pa rin sa alaala ang minsang makasaksi ng inaakalang karit ng magsasaka. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang June. Taong 1996. Probinsya ng Batanes. John, hindi lahat ng nakaitim masama na kagad.
Bakit hindi naman lahat ng bayani nakakapa? Masyado lang mapanghusga ang mundo. Kaya naman kahit mabubuti, napagkakamalang masama. Wika ni Lolo Roy. Napangiti naman si June sa sinabi ng matanda. Tama ka, Pulo. Hindi naman lahat ng nakakasalamuhan natin mabuti kaagad o masama. Kaya dapat talaga kilalanin muna ang isang tao, no? Tugon ni June. Tama ka riyan, Jun. Ingat na lang talaga at wag basta-basta manghuhusga ng kapwa. Baka mas lalo pang mapasama. Muling wika ni Lolo Roy. Natahimik na lamang ang binata sa sinabi ng matanda. Si Lolo Roy ay isang albularyo sa baryo nila June. Ngunit hindi kagaya ng iba. Ang tingin ng mga tao sa matanda ay salot at masama. Kakaiba ang pamamaraan sa panggagamot ni Lolo Roy. Ngunit napakagaling. Sadyang ang panlabas na anyo ng matanda at ang estado nito sa buhay ay siyang hinuhusgahan ng mga kabaryo. Kung magsuot ng damit si Lolo Roy, tila malabampira na napapanood sa mga pelikula. May mahabang damit na itim. Mahaba ang buhok at tila ermitanyo sa haba ng balbas. Marami ang natatakot sa matanda. Lalo pat nakatira ito sa liblib na lugar kung saan malayo sa mga kabahayan. Simple lamang ang tahanan ni Lolo Roy. Maliit na kubo at ang bahay nito ay napapalibutan ng masaganang gulay at prutas. Bakit po kasi dito kayo nakatira sa liblib na parte ng baryo, Lolo Roy? Iba tuloy yung iniisip sa'yo ng mga kabaryo natin. Wika ng binata. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. Walang kaso sa akin yon. Wala naman akong ginagawang masama kaya naman hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Hayaan mo sila kung anong gusto nila. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Tugon ni Lolo Roy. Pero Lo, sa tuwing may nangyayaring hindi maganda sa baryo natin, ikaw ang palagi nilang iniisip na may gawa Hindi ka po ba nababahala? Baka mamaya, mapagbintangan ka at mapahamak sa isang bagay na hindi naman ikaw ang may gawa. Muling wika ng binata. Napangiti naman ang matanda sa sinabi ni June. Matanda na ako para dyan, iho. Hindi ko kailangang makipagtalo sa mga taong hindi naman ako papakinggan. O siya, handa ka na ba sa bago kong ituturo sa'yo? Tanong ni Lolo Roy. Napangiti si June at mabilis na tumango. Aba syempre naman Lolo, araw-araw po kong handa na matutunan yung mga bagong aral ninyo. Tugon ni June. Halos araw-araw nagpupunta sa bahay ni Lolo Roy si June. Nakikipagkwentuhan ito at inaaral ang lahat ng tinuturo sa kanya ng matanda tungkol sa lihim na karunungan. Masiyahin at mabait na bata si June. Noong bagong lipat pa lamang ang pamilya sa baryo ay nakilala nito si Lolo Roy. Nang minsang maligaw ang bata. Inuwi ito ng matanda at hinatid sa tahanan. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni June sa matanda. Kaya naman malaki ang tiwala nila kay Lolo Roy sa kabila ng mga paratang sa kanya ng ibang tao. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong humusay si June sa larangan ng lihim na karunungan. Lalo na nang ito'y magbinata. Isang araw, habang naglalakad si June papunta sa bahay ni Lolo Roy, bigla na lamang itong hinarangan ng grupo ni Samuel. Bakit ba palagi kang nandun sa bahay ni Tandang Itim? Mangkukulam ka din siguro kagaya niya, no? Tanong ni Samuel. Pare,
Ayoko ng gulo. Hayaan nyo na lang ako sa gusto ko. Lalo na't buhay ko to, no? At isa pa, wala namang ginagawang masama sa inyo si Lolo Ray. Pero kung makapanghusga kayo, wagas ah. Bakit? May patunay ba kayo sa mga paratang nyo sa kanya? Tugon ni June. Tumawa naman ang binata. Masama nitong tinitigan si June at tinulak. Aba, matapang ka na. Mukhang hindi mo ko kinikilala. Gusto mo bang mapilay sa bugbog? Banta ni Samuel. Paraanin niyo ako. Wala akong ginagawang masama sa inyo ha. Tugon ni June. Napailing na lamang ang binata at nilagpasan ng mga ito. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo ang binata, bigla na lamang itong hinatak ni Samuel. Inundaya ng suntok. Nagdugo ang bibig ni June. Napailing ito at hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya. Tumingin ng seryoso ang binata sa mga ito. Nag-usal ng orasyon at inangat ang kamay. Teka, anong ginagawa mo? Tsaka anong binubulong-bulong mo dyan? Tanong ni Samuel. Hindi na sumagot pa si June. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang dinumog na mga bubuyog sila Samuel. Dali-daling tumakas si June, ngunit laking gulat nito dahil nakasalubong niya si Lolo Roy. Hinila na matanda si June pauwi ng tahanan. Dito niya ito pinagsabihan. Dapat hindi mo ginawa ang bagay na yon. Tinuruan kita para gamitin mo sa tama at hindi man lamang ng kapwa. Wika ni Lolo Roy. Napayuko naman si June sa sinabi ng matanda. Kasi Lolo Roy, sinuntok ba naman ako eh? Di ko naman sila inaano ah. Tugon ni June. Kahit na John, bali pa din na gamitin ng lihim na karunungan para makapanakit ng ibang tao. Muling wika ni Lolo Roy. Napataas ang boses ng matanda kaya naman naluha ng bahagya si June. Opo Lolo, hindi na po mauulit. Hindi ko po natiis yung ginawa nila sa akin. Wika ni June. Aasahan ko yan iho. Pasensya na kung medyo tumaas ang boses ko kanina. Ayoko lang mapahamak ka eh. Baka mamaya, bagaya ka sa akin. Nilalayuan ng mga tao. Tugon ni Lolo Roy. Napaka mapanghusga kasi nila eh. Hindi naman nila alam kung gaano ka kabuti. Wika ni June. Napangiti si Lolo Roy sa sinabi ng binata. Hayaan mo sila. Hindi ba't gusto mo maging pulis? Gamitin mo ang mga itinuro ko sa iyo para matulungan ang nakararami. Wika ni Lolo Roy. Matapos ang pag-uusap na yun, nagsimula na ang dalawa sa pag-iensayo at ng araw ding yon. Tinuruan ni Lolo Roy si June kung paano makipaglaban. Labis ang sayang naramdaman ni June dahil sa mga natutunan. Ngunit nang makapagtapos ito ng high school, kinakailangan ng binata na magpunta sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Alis na po kami Lolo Roy. Babalik din po kagad ako dito pagkatapos ko sa pag-aaral. Sana po magkita ulit tayo ah. Turuan mo pa ako ng iba mong kaalaman. Wika ni June. Oo naman John. Hihintayin kita at sa pagbabalik mo. Mukhang sasaludo na ako sa iyo ah. Palagi mong tatandaan. Lahat ng itinuro ko sa iyo, gamitin mo lamang sa tama at kabutihan. Hanggang sa muli John.
Mag-iingat ka. Tugon ni Lolo Roy. Matapos makapagpaalam, umalis na ang binata at nagsimula na ito sa panibagong takbo ng buhay. Samantala buhat nang umalis si June, wala nang naging kaibigan pa si Lolo Roy. Wala na ding nagtatanggol sa kanya dahil wala na ang binata. Isang araw, nagpunta si Lolo Roy sa bayan upang mamili ng mga kinakailangan sa tahanan. Habang naglalakad ang matanda, nagbubulungan ang mga tao at masamang nakatitig kay Lolo Roy. Hindi na lamang ito pinansin pa ng matanda, lalo pat sanay na siya sa trato sa kanya ng mga kabaryo. Maya-maya lang, bigla na lamang nagkagulo dahil sa mga kabataan na nag-aaway at nabangga ang isang buntis. Kagad namang tinulungan ni Lolo Roy ang babae. Bitawan mo siya, tanda. Mamaya kunwari lang na mabait ka pero tinitignan mo na pala ang sanggol dyan sa sinapupunan ni Ate Hiraya. Wika ni Samuel. Kagad namang sumagot ang buntis sa binata. Ayos lang ako. Salamat ho sa pagtulong. Aalis na ako. Wika ng babae. Tumango lamang ang buntis at naglakad na ito. Maya-maya habang naglalakad papasok sa palengke, bigla na lamang nag-eskandalo ang babae. Nagulat pa si Lolo Roy sa inasta nito kaya naman bumalik ang matanda upang makisimpatya. Ilang sandali dumating ang asawa ng buntis. Galit na galit ito. Sino bang kumuha ng pitaka mo? At sino bang nakabunggo mo kanina? Tanong ni Ino. Kagad namang lumapit si Samuel sa mag-asawa at kagad nagsalita. Ako ang nakasama ni Ate Hiraya kanina, kuya. Tsaka si Tandang Itim. Ayun, oh. Wika ni Samuel. Sabay turo sa pwesto ni Lolo Roy. Nagulat pa ang matanda nang ituro siya ng binata. Lalo pat wala naman siyang kinukuha. Lumapit si Ino sa matanda at kagad hinatak ang dalang bag ni Lolo Roy. Teka lang, wala akong kinukuha na kahit ano. Tinulungan ko lang ang asawa mo kanina. Wika ni Lolo Roy. Wala namang kaming sinabi na may kinuha ka. Titignan lang kung may kinuha ka. Tugon ni Samuel. O sige, tignan nyo. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ako na nga yung tumulong. Napasama pa. Wika ni Lolo Roy. Ilang sandali nakita sa dala ni Lolo Roy ang pitakang hinahanap ni Hiraya. Yan ang pitaka ko. Paano po yan napunta sa inyo? Ibig sabihin, kunwari ka lang palang tumutulong sa akin kanina para makuha ang nais mo. Tama nga sila. Masamang tao ka. Wika ni Hiraya. Hindi ko kinuha yan. Wala akong kinukuha na hindi sa akin. Maniwala kayo! Tugon ni Lolo Roy. Aba, nagsisinungaling ka pa talagang matanda ka, ha? Ito ang sayo. Wika ni Samuel sabay suntok kay Lolo Roy. Napasuka pa ng dugo ang matanda dahil sa lakas ng ginawa ng binata. Ngunit kahit kayang ipagtanggol ni Lolo Roy ang sarili, hinayaan nito ang mga tao na bugbugin siya. Matapos bugbugin si Lolo Roy, umalis na ang mga ito at hinayaan ang matanda na nakahandusay sa lupa. May iilan na parabang naawa kay Lolo Roy. Ngunit sa takot na masangkot sa gulo,
Hindi na tinulungan ng mga ito ang matanda. Ilang minuto pang nakahandusay si Lolo Roy at nang makabawi ng lakas, tumayo ito at umuwi sa tahanan. Ginamot nito ang lahat ng sugat na natamo. Hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari at alam ng matanda na ang bumugbog sa kanya ni Samuel ang siyang naglagay ng pitaka sa kanyang bag. Ngunit nagsawalang kibo na lamang ang matanda. Kesa lumaki pa ang gulo at alam niya sa sarili na hindi naman siya paniniwalaan ng mga tao. Matapos ang araw na yon, mas lalong sumama ang tingin ng mga kabaryo kay Lolo Roy. Hinayaan lamang yun na matanda. Kagaya ng dati sa tuwing lalabas ito ng tahanan. Binabato siya ng kung ano-ano ngunit hindi yon pinapansin ng matanda. Ngunit may isang pangyayari ang talagang nagpabago sa buhay ni Lolo Roy. Binulabog ng isang nakakagimbal na pangyayari ang buong baryo. Pinatay ang asawa ko. Maging ang bata sa sinapupunan nito. Malaki ang kutob ko na gawa ito ni Tandang Itim. Wika ni Ino. Sigurado yan, kuya. Panigurado, gumaganti siya dahil sa pambubugbog natin sa kanya. Panggagatong ni Samuel. Inilapag ni Ino ang asawa na wala ng buhay. Saka seryosong tumingin sa kanilang mga kabaryo. Hahayaan niyo ba ng lahat ng mga mahal niyo sa buhay bagaya sa aking asawa dahil kay Tandang Itim? Wika ni Ino. Dito na nagsimula ang bulungan at nagkaisa ang taong bayan. Nasugurin ang tahanan ni Lolo Roy. Sa kabilang banda, walang kaalamalamang matanda sa lahat ng binibintang sa kanya ng mga tao. Maya-maya lang, laking gulat ni Lolo Roy nang dumugin ng mga tao ang tahanan. Tandang Itim, lumabas ka dyan. Magpakita ka sa amin. Napakasama mo. Wala kang awa. Wika ni Samuel. Napakunot ang noo ni Lolo Roy nang marinig ang mga sinabi ng binata. Lumabas si Lolo Roy at sa pagkakataong yun, hindi nito suot ang mga agimat at anting-anting dahil naroon lamang siya sa tahanan. Bawalang galang na sa inyong lahat. Ano po bang meron at naparito kayo sa bahay ko? Tanong ni Lolo Roy. Gumisi naman si Ino at sinunggaban nito ng suntok ang matanda. Painosente ka pa. Di ba ikaw ang pumatay sa asawa at anak ko? Tugon ni Ino. Mukhang nagkakamali yata kayo. Wala akong pinapatay at hindi nga ako umaalis dito sa tahanan ko. Muling wika ng matanda. Mas lumapit pa si Lolo Roy kay Ino at tinitigan ito sa mata. Malakas ang kutob ko dahil ikaw ang pumatay sa asawa at anak ko. Wika ni Ino. Huwag mong ibintang sa akin ang kagagawa ng inyong kaanak dahil kailanman wala akong ginawang kasamaan sa baryong ito. Tugon ni Lolo Roy. Huwag mong ibaliktad sa amin ang kagagawan mo, tanda. Ikaw lang ang may galit sa amin dahil sa nangyaring pambubugbog sa iyo. Wika ni Samuel. Natahimik si Lolo Roy. Napailing na lamang. Napatras ang matanda nang lumapit sa kanya lalo ang mga kabaryo. Akmang papasok na sana ito sa tahanan. Ngunit bigla siyang hinarangan ng magkuya.
Ano bang ginawa ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Ni minsan wala akong inagrabyadong tao. Pero ako ilang beses yun ang pinahihirapan. Wika ni Lolo Roy. Sa puntong yon, nagalit na ang matanda dahil labis na ang pang-aapi sa kanya ng mga kabaryo. Nag-usal ng orasyon ng matanda at bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Bahagyang natakot ang mga tao dahil sa nangyari. Ngunit mas lalo lang sinulsulan ni Ino ang mga ito. Nakita niyo na kung gaano kabangis ang matandang yan. Kaya kailangan mapatay na ang matandang yan. Patayin si Tandang Itim! Wika ni Ino. Nagsimula ng magkagulo ang mga tao. Kaya namang ginawa ni Lolo Roy ang alam niyang tama. Lumaban ito sa mga taong sumusugod sa kanya. Ngunit hindi niya sinasakta ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Binuhusan ng bigas ni Samuel ang matanda. Karagdagang kaalaman. Ayon sa sinaunang paniniwala, ang isang taong may anting-anting o agimat, kapag binuhusan o sinabuyan ng bigas, mawawala ng bisa ang anumang tangan ng tao. Balik tayo sa kwento. Ramdam ni Lolo Roy ang panghihina niya dahil sa ginawa ni Samuel. Alam na matanda na ang araw na yon. Matagal pinaghandaan ng mga kalahi ng binata. Wala nang nagawa pa ang matanda upang walang inosenteng madamay. Tumakas ito at nagpunta sa gubat, ngunit ang ginawang iyon ng matanda, ito ang pinakamalaking maling desisyon. Pagkapasok sa kagubatan, naroon ang kalahi nila Ino. Aswang pala ang mga ito. Sa kabilang banda naman, dito na lang kayo. Baka ikapahamak niyo pa kapag pumasok kayo. Kami na ang bahala kay Tandang Itim. Panghikayat ni Samuel sa mga tao. Kagad namang sumunod ang mga ito dahil sa pag-aakalang tama ang paratang na magkuya kay Lolo Roy. Ngunit ang kanilang sinusunod pala, ito ang tunay na mga demonyo. Pagkarating sa pusod ng gubat, dito na nagsimulang pagtulungan ng mga ito si Lolo Roy. Ikaw ang malaking balakid sa aming lahi. Nang dahil sa'yo, kinakailangan ko pang isakripisyo ang babaeng pinakamamahal ko. Pero ayos lang, dahil niloko niya ako. Ngayon, wala ka ng kakayahan para labanan kami. Wika ni Ino. Matagal akong nanahimik sa lahat ng ginagawa niyo sa aking paninira. Pero kasuklam-suklam na ang ginagawa niyo. Dapat noon pa lang, inubos ko na ang lahi niyong mga aswang kayo. Wika ni Lolo Roy. Sinipa nito ang tiyan ni Samuel. Kaya naman napasuka ito ng dugo, ngunit sinaksak ni Ino sa tagiliran ang matanda gamit ang mahabang kuko. Ngunit hindi ininda ni Lolo Roy ang natamong sugat. Bagkus patuloy lang itong nakipaglaban sa mga nilalang. Kahit alam niyang hindi siya mananalo. Nag-usal ng orasyon si Lolo Roy. Ngunit hindi yun mabisa, lalo pat may kaalaman sa itim na orasyon ang mga kalaban. Naglaban ang mga ito ng pisikalan hanggang sa humantong na sa pagpapatayan. Habang nakikipaglaban si Lolo Roy, binaril ni Samuel ang matanda sa ulo, kaya naman hindi na ito nabuhay pa. Matapos mapatay ang matanda,
Dinala nila Ino ang katawan nito sa harapan ng kanilang mga kabaryo at taas noong nagsabing, Magbiwang tayong lahat. Wala nang salot sa baryong ito. Kailanman, hindi na tayo mabubuhay sa takot. Sigaw ni Samuel. Nang araw na yon, sinunog ng mga tao ang tahanan ni Lolo Roy. Ni isa sa mga gamit nito ay walang natira. At sa paglipas ng mga taon ay naging abandonado ang tahanan. Inilibing ng mga tao si Lolo Roy sa likuran ng bahay nito, lalo na't wala itong mga kaanak. Makalipas ang 5 taon, bumalik na sa kanilang baryo si June. Wala itong kaalam-alam sa tunay na naganap kay Lolo Roy. Labis pa ang saya ni June nang makabalik muli sa kinagisnang lugar. Ngunit nang magpunta ito sa tahanan ng matanda, labis itong nagulat sa kanyang nasaksihan. Teka, anong nangyari dito? Nasaan si Lolo Roy? Wika ni June sa sarili. Dumating naman si Samuel at tinawanan nito ang binata. Aba, nagbalik ka na pala. Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin? Wika ni Samuel. Matagal na yun, Samuel. Nasaan si Lolo Roy? Tsaka anong nangyari sa bahay niya? Bakit parang nasunog? Tanong ni June. Wala ka palang kaalam-alam, no? Matagal nang patay ang matandang yun. Wika ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni June sa sinabi nito. Sinong pumatay sa kanya? Sabihin mo sa akin. Tanong ni June. Ngunit hindi na sumagot pa si Samuel. Umalis na lamang ito na tila walang narinig na tanong mula sa binata. Naluha naman si June nang marinig ang balita. Nagtanong-tanong pa ang binata sa mga kabaryo. Ngunit tila wala namang balak ang mga ito na magsabi sa kanya. Kaya naman pinangako ni June sa sarili na gagawin ang lahat upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Lolo Roy. Ipinagpatuloy ni June ang kanyang nasimulan. Nagtapos ito bilang isang pulis at kalaunan ay natupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Naging ganap na pulis si June. Nang bigyan ito ng kasong hahawakan ay labis ang saya nang mahawakan ang kaso sa kanilang baryo. Laganap na doon ang mga patayan. Ni isa sa mga pulis na humahawak sa kaso ay hindi na nakakauwi pa sa kanilang pamilya. Pinag-aralan ni June ang mga kaganapan sa baryo. Dito nalaman ng binata na nagsimula ang lahat ng iyon nang mapatay si Lolo Roy. Dahil sa maling bintang ng mga tao. Labis na nasaktan si June nang malaman ang katotohanan na pinagkaisahan ng matanda. Awang-awa ang binata. Hindi nito lubos maisip na mangyayari ito kay Lolo Roy. Pagkatapos pag-aralan ang kasong hawak, mas pinalakas ni June ang sarili. Naalala nito ang bilin sa kanya ni Lolo Roy, maging ang bigay sa kanyang agimat ng matanda. Muling nagbalik sa isipan ni June ang sinabi ng matanda noong nabubuhay pa ito. Tatandaan mo palagi, iho. Huwag mong hahayaan na sabuyang ka ng bigas ng iyong kalaban dahil mawawalan ng bisa ang agimat na iyong tangal. Wika ni Lolo Roy. Napangiti na lamang na naluluha si June nang balikan ang aral na sinabi sa kanya ng matanda. Opo, Lolo.
Hahanapin ko ang salot sa baryong ito at bibigyan ko ng hustisya ang nangyari sa'yo. Wika ni June sa sarili. Pinunasan ng binata ang luha sa mga mata. Nakatanaw ito sa malawak na lupain habang hawak ang agimat na pamana ni Lolo Roy. Matapos ang araw na yon, nagsimula na sa pag-iimbestiga si June ngunit alam nito na may kinalaman sila Samuel sa mga nangyari. Sinikap ni June na hanapin ang kuta nila Samuel, ngunit nabigo ito. Isang araw habang naglilibot sa baryo ay napansin ni June na tila may sumusunod sa kanya. Kaya namang gamit ang natutunan ni June mula kay Lolo Roy, gumamit ito ng sabulag upang hindi siya makita ng kung sino mang sumusunod sa kanya. Hanggang sa nakarating si June sa dating tahanan ni Lolo Roy. Dito na niya nalaman kung sino ang sumusunod sa kanya. Bitawan mo ko. Paano mo nagawa ang bagay na yon? May alam ka din tungkol sa lihim na karunungan, ano? Wika ni Samuel. Teka, paano mo nalaman ang lihim na karunungan? Hindi ka normal na tao. Tama ba ako? Kaya pala noon pa lang, binabalaan na ako ng tangan ko sa'yo. Balakas ang kutob ko na hindi ka pangkaraniwang kagaya ng iba. Anong binabalak mo sa akin? Bakit mo ko sinusundan? Tanong ni June. Kumawala naman si Samuel at nilabanan si June. Gabi na ng mga oras na yon. Walang katao-tao dahil nasa bakuran ang mga ito ng dating tahanan ni Lolo Roy. Kumagat ka sa bitag at gaya ni Tandang Itim, mamamatay ka din sa kamay ko. Sana hindi ka na lang bumalik dito. Wika ni Samuel. Napatras si June nang makita ang iba pang mga kasama ni Samuel. At nang lumabas ang buwan ay nagpalit ng anyo ang mga ito. Napailing na lamang si June dahil hindi niya inaasahan ang engkwentrong yon. Nag-usal ng dasal ang binata. Kinuha ang baril na merong basbas ng langis pangontra sa aswang. Pinagbabaril nito ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Nang dahil sa orasyon ni June at basbas ng langis ay tumalab ang bala ng baril sa mga kalaban. Unti-unti nang naubos ang mga ito hanggang sa natira si Samuel at Ino. Naubusan naman ng bala si June. Kaya naman wala itong ibang pagpipilian kundi ang kalabanin ang mga ito ng pisikala na may kasamang orasyon. Humingi ng gabay si June sa suot na medalyon. Tumingala pa ito sa itaas at nagdasal upang gabayan siya ni Lolo Roy. Mabilis na sinipa ni Samuel si June. Ngunit tila bato ito na hindi man lamang tinablan. Wala nang sinayang na oras ang mga ito. Lahat ng kanilang lakas ay nilabas nila sa labanang yon. Nag-usal ng orasyon si June sa kanito iniangat ang kamay. Laking gulat ni Samuel nang bigla na lamang siyang umangat mula sa lupa. Ilang sandali lang nawala si June at lumitaw ito sa harapan. Sinakal ng binata si Samuel saka ito nagsalita. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay Lolo Roy at sa lahat ng naging biktima niyo. Wika ni June. Unti-unting humihigpit ang hawak ni June sa leeg ni Samuel. Sinubukan pang kumawala ng kalaban. Ngunit sadyang napakalakas ni June ng mga oras na yon. Samantalang si Ino naman, nang makitang dehado sa laban, sinubukan pa nitong tumakas ngunit kagaya ni Samuel. Nahawakan din ito ni June. Parehas silang sinakal ng binata.
Pinag-untog ang mga ito hanggang sa mabutas ang bunbunan. Ilang sandali pa ang lumipas ay nawalan ng buhay ang mga ito. Nang masiguradong patay na, sinunog ni June ang katawan nila Samuel. Akala ng binata walang nakakita sa ginawa. Ngunit kinabukasan ay dinampot ito ng kasamahang pulis dahil sa pagpatay kila Samuel. Hindi naman nagkaila si June. Inilahad nito sa lahat ang tunay na naganap. Labis ang pagsisisi ng mga tao dahil nabulag sila sa katotohanan. Sumuko sa mga otoridad si June. Ngunit dahil inamin nito ang nagawang kamalian ay mababa lamang ang naging sistensya. Sa kasalukuyang taon, naninirahan si June sa lupain ni Lolo Roy. Baon-baon pa din ito ang mga nangyari sa nakaraan. At patuloy na binabahagi sa lahat ang aral na kanyang natutunan mula sa karanasan sa buhay. Palaging tatandaan, huwag tayong basta-basta manghuhusga ng ating kapwa. Mas mabuting kilalanin muna natin sila upang makita ang tunay nilang pagkatao para wala nang malagay sa kapahamakan. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kuping. Taong 1976, probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, kasalukuyang hindi makapagtrabaho ng maayos si Kuping. Sa isang linggo ay halos 3 beses na lamang nakakapasok sa trabaho dahil hindi nawawala ang pamamaga ng 2 kamay. Ginagamot naman ito ng mga herbal na gamot. Ngunit tila hindi umeepekto sa binata. Gustuhin mang ipakonsulta sa doktor ang nararamdaman. Hindi naman magawa dahil kapos sa pinansyal na aspeto. Kaya naman, napakahirap sa binata ang araw-araw na paggalaw. Lalo pat isa ito sa pangunahing ginagamit sa halos lahat ng gawain. Samantala, ang mga magulang naman ni Kuping ay hindi na rin makakuha ng trabaho dahil matatanda na ang mga ito. Kaya pa namang gumalaw-galaw. Ngunit karamihan ng mga amo ay mas gusto ang bata dahil mas maliksi at masipag. Kaya naman ang tanging pinagkakabalahan na lamang ay pagtatanim ng kung ano-anong gulay sa likod ng tahanan. Para kahit papano, may ibenta tuwing anihan. Dahil sa sitwasyon, hindi maiwasang mag-alala ni Kuping dahil wala namang mapagkukunan ng pangkonsumo sa araw-araw. Ang tanging naisip na lamang ay maghanap ng manggagamot dahil baka kahit sa ganitong paraan, malunasan ang karamdaman. Isang araw, gawa ng may isa sa mga kapitbahay ang nakapagturo patungkol sa isang albularyo sa lugar. Kagad naman itong pinuntahan ng binata. Halos 1 oras din ang ginugol niya sa paglalakad. Dahil sa nakatira ang matanda sa isang masukal na parte ng bundok. Swerte na lamang dahil pagdating sa lugar, wala namang ibang pasyente. Inasahan ni Kuping na marami ang pupunta dahil may paskil ito sa harap ng tahanan na alituntunin tuwing magpapagamot. Kaya naman, kagad siyang naasikaso at dito nilahad ni Kuping ang nararamdaman. Kagaya ng normal na manggagamot, hinilot nito ang kamay ng binata at may usal na binanggit. Halos kalahating oras lamang naman hinilot at nang matapos ay umuwi na rin ang binata. Pagkarating sa tahanan, hindi pa man humuhupa ang pamamaga ngunit ramdam niya ang pagkawala ng kirot nito.
Dahil dito kahit papano'y natuwa naman si Kuping. Nagpa siya itong babalik kinaumagahan para muling patignan ng sa gayon ay tuluyan ng gumaling. Nang sumunod na araw, pagsapit ng alas 5 ng hapon ay muli itong pumunta sa tahanan ng manggagamot. At sa pagkakataong yun, may naabutan ito na isang pasyente. Dahil hindi pa naman tapos, matyagang nag-antay si Kuping habang nakaupo sa isang gilid. Pinagmasdan ang lalaki na ginagamot. Dito niya napansin na tila may kakaiba sa kilos nito. Bukod sa nakaupo ito habang nasa likod ang manggagamot na abala sa panghihilot, magkasalubong ang kilay habang nagmamasid sa paligid. Nangungusap rin ang mga mata na tila galit. Walang ano-ano ay bigla na lamang dumugo ang leeg ng manggagamot nang hawakan ito. Sa tansya ni Kuping, may kung anong nakaipit sa kuko nito, kaya nasugatan ang leeg ng manggagamot. Sa puntong yon, hindi na nakagalaw ang manggagamot. Dahan-dahang naglakad paatras si Kuping hanggang sa nakapagtago sa isang puno sa bakuran. Dahil ayaw niyang mahuli ng lalaki, patuloy lamang ito sa pagmamasid. Maya-maya pa, may kung anong nilalang na lumapit sa matanda. Kasing laki lamang ng kambing at tuwad kung maglakad. Punong-puno ng balahibo ang buong katawan at may mga ngipin na tila sa isda na napakatalim. Habang dahang-dahang inaamoy ang katawan ng manggagamot, naglalaway ito na parang sarap na sarap sa katawan. Walang ano-ano eh. Bigla na lamang kinagat ng nilalangang dibdib. At sa mabilisang paraan, hinila papalayo ang manggagamot na wala ng buhay. Nang masiguradong wala na ito, kumaripas na ng takbo si Kuping para maibalita ang mga nakita sa ama. Pagkarating sa tahanan, kagad naman itong pinakinggan ng tatay. Sa gayon, huwag ka na munang lalabas dahil gabi na. Ipagpabukas na muna natin ang pagsumbong sa iba pang kaanak ng albularyo. Kilala ko ang mga kamag-anak ng albularyong yon. Ang alam ko lang, ang nakita mo ay isang anangwisan. Ito lamang ang mga uri ng aswang na hahanay sa mga balbal. Natatangi at napakahirap matugis dahil hindi sila tinatabla ng simpleng dasal at pangontra. Tanging ang may malalim lamang na karunungan ang may kayang magtaboy sa mga ito. Natuturing rin silang maharlika dahil sa mga bangkay lamang na mga manggagamot. Babaylan at mangkukulam ang tanging kinakain ng mga ito. Isa sa pinaniniwalaan nila na kapag nakain ng bangkay na yon, namamana nila ang taglay na karunungan, mapakabutihan man o sa kaliwa. Pagsasalaysay ng ama. Dahil sa narinig, hindi naman ito malaman ang mararamdaman. Paulit-ulit na umiikot sa isipan ang mga pangyayari. Kaya napabuntong hininga na lamang ang binata. At makailang oras pa matapos ang pag-uusap ng mag-ama, nagpa siya ng magpahinga dahil napagod din sa ilang oras nakakatakbo pa uwi. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay naghahanda na ang ama ni Kuping. Kaya naman nagmadali na itong bumangon para sumama-sama. Ayon dito, pupunta sila sa tahanan ng mga kaanak ng manggagamot. Kinakailangan din nilang makalis ng maaga dahil nasa kabilang baryo pa ang mga ito. At bago pa man sumapit ang alas 6 ng umaga, naglalakad na ang mag-ama. Gawa ng napakalayo ng lugar, inabot sila ng 4 na oras sa paglalakad.
Pagkarating ay kagad naman silang pinatuloy ng pamilya. Sa pagmamasid ni Kuping, wala namang kakaiba sa mga ito. Maging sa mga kagamitan sa tahanan. Habang inilalahad ng ama ang mga pangyayari, bakas sa mukha ng mga kaanak ang lungkot. Maya-maya pa, isa sa mga ito ang nagwika na wala nang magagawa pa. Dahil yun talaga ang kapalaran ng mga manggagamot. Bago pa man pasukin ang ganong paglilingkod, alam na ng mga ito sa sarili ang pwedeng kaharapin sa kamay ng mga nilalang. Hanggang sa matapos ang usapan, ni isa sa mga ito ay walang nagpakita ng interes sumama at hanapin man lamang ang matanda. Kaya naman, hindi na rin nagpumilit pa ang ama ni Kuping. Magalang na lamang nagpaalam para umuwi. Habang naglalakad ang mag-ama, hindi naman maiwasan ni Kuping na malungkot dahil sa mga ipinamalas na pag-uugali ng mga kaanak ng manggagamot. Samantalang ang ama naman, tumugon na hihingi na lamang ng tulong sa iba pang albularyo at nagbabaka sakaling mabawi pa ang bangkay ng manggagamot. Kaya naman, pagkarating ng dalawa, kahit hapon na ay pumunta ang mga ito sa naturong albularyo ng kapitbahay. Noong naroon na sa lugar, tumanggi ang manggagamot at sinabing hindi na kaya ng puwersa niya ang mga ganong uri ng nilalang. Ayon dito, hindi ito kakayaning itaboy ng simpleng dasal at orasyon lamang. Dagdag pa ng matanda, hindi na ito abot ng kanyang kakayanan. At isa pa ay isang napakadelikadong misyon ng itaboy ang mga anangwisan. Dahil sila ang hari at reyna ng mga balbal. Dahil sa mga narinig, hindi na nangumbinsi pa ang dalawa. Bagkus ay nagpasalamat na lamang. Magmula ng araw na yon, kahit papano, araw-araw na gumagawa ng paraan na amagama na makakatulong sa manggagamot. Ngunit dahil sa niisa ay wala namang sumasang-ayon, itinuon na lamang ni Kuping ang pansin sa pagpapagaling ng kamay. Hindi nagtagal, nakahanap rin ito ng manggagamot na tuluyang nakapagpagaling sa nararamdaman. Isang gabi, habang abala sa pagsibak ng kahoy si Kuping, nakita niyang muli ang nilalang na naglalakad. Dahil sa sobrang takot, nagmamadali itong pumasok sa loob at sa buong magdamag ay hindi na muli pang lumabas. Iyon ang naging huling silay ni Kuping sa nilalang. Dahil ng mga sumunod pang araw, hindi na niya muli pa itong nakita. Ayon sa mga sabi-sabi, nang may alam rin patungkol sa mga nilalang, kusa nang umaalis ang mga anangwisan gawa ng lumipat na ang mga ito sa kabilang baryo. Dahil mas marami ang magiging biktima doon. Magpasa hanggang ngayon, mahirap mang paniwalaan ang nakararami. Ngunit patuloy pa rin si Mang Kuping sa pagbabahagi ng minsang masilayan ang pagpatay sa albularyo ng isang anangwisan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.